hayop na dahilan ng pagkakalutas ng ilang krimen na talaga namang nakakahanga at nakakagulat. Yan mga kataps, ang siya namang ating tatalakayin sa bidyong ito na aking ginawa. Pero bago yon mga kataps, ay inaanyayahan ko po kayo na suportahan ang ating munting channel sa pamamagitan ng simpleng pag-like at pag-subscribe na rin po dito sa Top Story PH. Let's go! Isa sa pinakamatalinong hayop o ibon ang mga parot. Bukod kasi sa kaya nitong makaalala ng mga pag-uusap na kanyang nasaksihan o narinig, ay napakagaling din ng mga parot na manggaya ng boses o salita ng isang tao. At ito nga ang nangyari sa isang krimen ng pagpatay sa nooy lalaki na nakilalang si Martin Durham, isang African Grey Parrot na pag-aari din mismo ng nasabing napatay na lalaki. Ang may kakaibang ginayang salita o sinabi na lubhang nakakaalarma para sa mga pulis na nag-iimbestiga ng kaso. Narinig nga sa video na animoy may dalawang taong nagtatalo na nauwi sa pagbaril sa huli. Sa palagay ko ay hindi maituturing na matibay o konkretong ebidensya ang mga sinabi ng ibon, pero isa ito sa naging basihan ng mga investigador upang malaman ang posibleng sospek sa nangyaring pagpatay kay Mr. Durham. At dito nga ay lumitaw na ang misis mismo netong si Glenna Durham ang pangunahing sospek sa naganap na krimen. At sa ilan pang masusing pag-iimbestiga ay napatunayan ngang si Glenna ang bumaril sa Mr. Neto ng 5 beses bago tangkain ng lalaki na wakasan ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagpapatiwakal. Nahatulan si Glenna ng habang buhay na pagkabilanggo sa kasong first degree murder. Nakakagulat na ang mismong misis pa pala ang pumatay sa sarili netong asawa. Pero ang mas nakakagulat na naaalala pa at nagaya pa ng parot ang isang beses lang niyang narinig na kagimbal-gimbal na krimen. Ang ikalawang bida naman natin ay maaaring hindi kasing cute o kasing amo ng naunang parot na ating pinakita. Pero ganun pa man, ay nararapat din siyang bigyan ng pagkilala dahil sa kanyang naiambag upang malutas ang isang misteryosong kaso. Taong 1935 ay may malaking kinakaharap na problema ang may-ari ng isang Coogee Aquarium na matatagpuan sa pier ng New South Wales, Australia. Nagsimula na kasing i-demolish sa nasabing lugar ang ilang establishmento tulad ng mga teatro, ballroom club at mga restaurant. Isa itong napakalaking problema sa lalaking si Bert Hobson na siyang may-ari ng nasabing aquarium bats. Bukod kasi na ang nasabing mga ginigibang establishment ay talaga namang dahilan ng pagdami ng taong pumupunta sa aquarium, ay nanganganib din na isunod na ring gibain ang aquarium bats. Kaya sa huling pagkakataon ay naisip ni Bert Hobson na mag-invest ng isang tiger shark upang sa huling pagkakataon ay mas dumami palalo ang taong dadayo sa kanyang aquarium at nang sa gayon ay maisalba pa sa napipintong gastusin ang kanyang negosyo. Pero sa hindi malamang dahilan, habang pinapanood ng maraming tao ang paglangoy ng pating sa malaking aquarium, ay bigla na lamang nagwala ang tiger shark at mamaya-maya ay mas nagulat palalo ang mga manonood dahil sa ang isinuka ng nasabing pating ay isang putol na braso mula sa isang tao. Ang pangyayaring iyon ay saktong-sakto upang mas dayuhin pa sana at dumami ang kita ng naghihingalong negosyo ni Hobson. Pero ang ginawa niya ay mabilis siyang tumawag sa pulis at ipinaalam ang naturang bagay.
Sa unang pag-iimbestiga ay napaghinalaan pang ang pating ang kumain sa katawan ng iniluwa netong braso ng tao. Pero nakita nilang may lubid na nakatali sa brasong iyon. At dahil sa mas masusi pang pagsisiyasat ng mga pulis, ay napatunayang hindi pating ang may gawa, kundi tao rin mismo ang humati o pumutol sa natagpuang braso. Dahil sa tato na nakita din sa braso, ay nakilalang ang lalaking si Jimmy Smith ang nagmamay-ari neto. May kaugnayan sa deal ng droga ang lalaking pinutulan ng braso. At bandang huli ay napag-alamang ang kasosyo din netong si Reginald Holmes ang may utos na gawin ito sa may-ari ng putol na braso. Napatunayan ang paratang na ito at dahil sa pating ay case closed na ang naturang krimen. Wala na ngang ibang hayop pa ang maituturing talagang pinaka-best friend ng mga tao. At alam ko na lahat tayo ay sasang-ayon na ito ay ang mga aso. Hindi lang pagliligtas sa ilang buhay, kundi minsan ay madalas ding maging bayani ang mga aso sa ibang paraan. Tulad na lang ng nangyari noong taong 1966, kung saan ay may matinding laban na gaganapin sa pagitan ng England football team kalaban ang kupunan ng West Germany na nooy gaganapin sa Wembley Stadium sa London. Ang kaso'y ninakaw ang World Cup na Golden Trophy na siyang pinaka-prestihiyosong simbolo ng pagkapanalo sa football match-up na gagawin. Hinanap ng mga otoridad at ilang volunteer ang nasabing trophy sa iba't ibang lugar pero hindi nila ito natagpuan. Hanggang isang linggo matapos itong mawala, habang naglalakad-lakad ang lalaking si David Corbett kasama ang kanyang asong nagngangalang si Pickle, ay may kakaibang naamoy ang nasabing aso. At sa biglaan at di inaasahang pagkakataon, ay natagpuan nga ng asong si Pickle ang nawawalang prestihiyosong trophy. Marami ang natuwa sa aso at talaga namang instant sikat ito dahil sa kakaiba netong nagawa. Nahuli din sa huli ang mga nang trip na magnakaw sa naturang trophy na nakilala pang ang magkapatid na kilala sa tawag na Mr. Crafty at Reg. Nagkaroon pa ng pelikula ang bida nating aso na nooy pinamagatang The Spy with a Cold Nose. Malungkot man na namatay din agad ang asong si Pickle nung sumunod na taon, ay tiyak naman akong hindi makakalimutan ang kanyang malabayani at natatanging nagawa. Sa unang pagkakataon sa history ay gagamitin ang DNA ng isang aso upang malutas ang isa pa ring murder case para mapurusahan at makulong ang dalawang lalaking sangkot sa naturang krimen. Ipinagpapalagay na ang aso na nagngangalang si Chip ay ipinagtanggol ang kanyang mag-asawang amo mula sa dalawang masasamang loob na pumasok sa kanilang tinitirhang apartment. Bago maganap ang pagpatay ay napag-alamang nakagamit ng droga ang dalawang salarin at matapos neto ay nais namang magnakaw ng pera sa nasabing mag-asawang biktima. Binaril hanggang sa mamatay ang mag-asawa at nadamay din ang asong si Chip na binawian din ng buhay matapos ang 30 hours ng masusing paggamot sa naturang aso. Pero malungkot man ang nangyari sa kanilang tatlo, ay nakamit pa rin nila ang hustisya nang mapatunayan na dugo ng asong si Chip ang ilan sa mga likidong tumalsik at kumapit sa damit ng dalawang salarin. Kadalasan sa ating mga tao ay halos kumukulo ang dugo sa taong involved sa isang krimen, lalo na kung bata ang siyang biktima. Kahit hindi tayo kaanak o kakilala ng nasabing minor de edad na naabuso, ay nagdadasal pa rin tayo na sana ay makamit neto ang hustisya. At ganito marahil ang nararamdaman
ng isang babaeng detective na nagngangalang si Mo Pargo. Masusi at talagang siniyasat niya kasi ng todo ang paghahanap at paglutas sa kaso ng isang nawawalang 7 years old na babae na nagngangalan namang si Daniel Bandam. Pero sa loob ng 2 araw na pagkawala ng batang babae ay wala pa rin silang nakalap na ebidensya ukol sa lugar na kinaroroonan neto. Pero hindi sumuko si Detective Mo Pargo. Sa kanya pang mas masusing pag-iimbestiga ay napansin niyang kahina-hinala ang kilos ng isang lalaking may kaidara na mismong kapitbahay pa ng nawawalang bata. Naghain ng search warrant sa nasabing bahay ng lalaki itong si Detective Pargo. At sa paghahanap ng pulis ay halatang ninenervyos na ang suspect na lalaki kung kaya't mas tumindi ang gutob ng babaeng detective na may kinalaman nga ito sa pagkawala ng batang babae. At sa paghahanapan nila ng ebidensya sa bahay ng lalaki ay bigla silang nakakita ng isang balahibo ng aso, gayong wala namang ni isang alaga ang lalaking salarin. At sa pagtest sa nasabing balahibo ay napatunayang sa aso ng pamilyang Bandam ang balahibo ng aso na nakuha ng mga pulis sa bahay ng naturang lalaki. Dumagdag pa ang malalabong alibay pati ang pagkabigo ng lie detector test ng sospek, kaya napatunayang ang lalaki niyang si David Westerfield ang dumukot at pumatay sa 7 taong gulang na bata na si Daniel Bandam. Salamat sa matyagang babaeng detective na si Mo Pargo at syempre sa asong nag-iwan ng balahibo sa pinangyarihan ng krimen. Sa wakas kahit papaano ay nanagot sa batas ang taong siyang nagkasala.